Mga kagabay, magandang umaga, ay magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, isa sa mga sinulat ng isang kaibigan nating pari ay ang tungkol sa isang bagong addiction. Sabagay, hindi na ito bago. Meron nang nakaraan. Ngunit bago natin tatalakayin, kapag addiction ang pag-uusapan, ang unang papasok sa ating mga kaispan ng addiction sa alak, addiction sa sigarilyo, addiction sa droga at iba pang mga bagay-bagay na nagbibigay ng sakit sa lipunan. Kaya nga, noong kapanahunan ng isang pangulo ng ating bansa ay nagkaroon nga ng tinatawag na extrajudicial killing dahil nga sa umano'y pagsugpo ng addiction sa mga droga. Hindi na natin banggitin kung ano ang nangyayari at ang bagay na ito ay nakasalalay na sa International Criminal Court. Sa ngayon, ang isinulat ng ating kaibigang pari ay addiction tungkol sa pornografiya sa internet o sa computer o sa isang digital tool. Pornography addiction sa tinatawag nating teknolohiya. Sapagkat ang bagay na ito ay kanyang tinalakay dahil ayon sa kanya, higit na mabilis ang addiction sa pornografiya dahil maski maliit na bata, kayang-kayang maglaro ng computer. 2 taon. 2 taon pa lamang ang isang bata. Marunong nang gumawa o marunong ng computer. Di lalo na paglaki ng batang ito. Kaya ang pornografiya ito ay dapat ating bigyang pansin. Tingnan natin mabuti, lalong-lalo na sa ating mga kinauukol, sa ating mga mambabatas, at sa ating mga nangangalaga ng kapayapaan sa ating bansa. Sapagkat mahirap na kung ang addiction na ito ay higit na lalala at higit na mawawala at higit na lalala. Ika nga addiction ito, hindi ito basta-basta. Maalala pa natin nung kapanahonan ni Marcos Sr. bago na ibaba ang martial law, ay nagkaroon ng isang addiction sa pornografiya. Ngunit ito ay nakatuon lamang doon sa mga babasahin, mga malalaswang mga babasahin, mga basahing ika nga talagang nakaka-addict. Dahil matatandaan pa natin noon na mayroong mga nagtitinda ng mga magasin at mga babasahin sa plaza, sa Manila, sa Lunita, at sa iba-iba pang mga lugar.
At mapapansin natin noon na pagka may bibili, minsan mayroong dinudukot sa ilalim yung mga nagtitinda ng mga pahayagan. At ito ay ating napag-alamang mga pahayagang lumalabas ng lingguhan o buwanan na talagang binibili ng ating hindi lamang ng mga tinatawag natin mga adult, magiging mga kabataang mag-aaral. Ito ang nangyayari. So noon nga, kaya nga itong mga magazine na ito ay pinasurog noon ni dating Pangulong Ferdinand Adrian Marcos Sr. bago ito nagmarsalo. Hindi natin ito makakalimutan ang addiction na ito. Ngayon, itong addiction ng pornografiya ngayon na nabanggit ng ating kaibigang pari, nabasa din natin ito noon sa isang magazine. Hindi natin maalaala kung ano ang magazine na nagkaroon ng paglabas nito noon. Pero naalala pa natin. Alam niyo sa internet o sa computer, totoong napakadaling kakalap ng mga addiction. Pornografiya, sugal, yung tinatawag nilang mga sugal sa computer, matindi na ito. Marami ng mga estudyanteng nalulong. Dahil isipin mo lang, isang bata, pwede siyang makagawa. At panandalian lamang sapagat karamihan ngayon, o kung hindi, lahat ng mga bata ngayon, marahil ito lang si Kaigay ang walang nalalaman sa digital tools. Pero napakahirap ng bagay na ito. Lalo na sa ngayon, ang ating mga kabataan, mga grade 7, grade 8. Ano itong grade 7? Ano itong grade 8? Ba't itong tinatawag na junior high school? Aba yung mga kabataan natin ngayon, maski ng mga babae, nasanay ng gumawa ng krimen. Kaya nga mamaya-maya tatalakayin natin ang bagay na ito. Sa ngayon ay pagtuunan natin ng pansin. Mga magulang, paminsan-minsan, anuhin naman natin yung ating mga anak. Hindi natin sinasabing huwag silang bigyan ng computer. Kailangan din ng mga kabataan ang computer. Pero sana naman, magkaroon naman ng kukunting disiplina. Disiplina. Ewan ba natin kung bakit napapabayaan ang mga anak, ang mga apo, o ang mga kabataan na manulong magiging addict sa sugal, sa pornografiya, sa masamang bisyo dahil sa internet. Nawawala ang halaga ng teknolohiya. Nababahiran ng mga kalaswaan at pag-aabuso katulad ng artificial intelligence, avatar, o kung ano man yung mga laro na yan. At saka yung mga lalong-lalo na yung totoong nakaka-addict. Itong ating mga kabataan sa ngayon na-involve sa mga patayan, sa mga pananakot sa school, lalong-lalo na sa school. Ito ang mga ito ay mga kabataang mga matatawag nating digital addict, computer addict. Supuin natin habang maaga pa. O kaya, sabi nga nung kaibigan nating pare, malala na.